Natapos tayo sa nakaraan video kung saan nagmamakaawa at humihingi ng saklolo ang isang basura sa ating magiting na bida. Kaya magsisimula tayo sa eksena kung saan nagsasalita ang ating bida. Kaya dito nga ay hindi maintindihan ni Jo-hyuk kung bakit nagkakaganyan si Rockdale Tuku, kaya nagtanong ito kay Tatang Alamat kung anong problema ni Rockdale at bakit ito nagmamakaawa sa kanya. May halong pang-aasar na sinagot ni Tatang ang tanong ni Jo-hyuk kung nagtatanga-tangahan ba ito o sadyang tanga lang dahil hindi pa nito maintindihan kung bakit ganyan ang inaasta ni Rockdale. Sinabi pa ni Tatang kung talagang hindi pa nauunawaan ng binata ang ginawa ni Rockdale. Hayaan ito na siya na ang magpaintindi sa kanya kung bakit ito nagkakaganyan. Si Rockdale ang nag-utos sa 3 kutong lupa na nanggulo noong kompetisyon. At dahil sa mga nabunyag na katotohanan, napatunayan na siya din ang nag-utos kay Desera alias Boy Peklat. Dagdag pa ni Tatang dahil din sa nangyaring kaguluhan sa ginanap na kompetisyon, kumalat ang balita at kumalat din sa news site ang ginawang pag-amin ni Labo Girl. Namumutla naman ang Tuku sa mga naririnig na paliwanag ni Tatang kay Jo-hyuk. Wala naman na din siyang maisip pa na palusot sa mga kalokohan na pinaggagawan niya, kaya naman nanahimik na lang siya habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Maangas namang sinabi ni Jo-hyuk na si Rockdale Tuku ay pinoprotektahan ng family head ng Ventrek na si Adelia. Kaya malakas ang loob nitong gumawa ng kalokohan at bakit kailangan pa niyang patawarin ito kung gagawa naman ng paraan ang kanyang pamilya para pagtakpan na naman ang ginawa niyang kalokohan. Napapikit naman si Tatang dahil hindi pa rin maintindihan ni Jo-hyuk kung ano talaga ang dahilan kung bakit ito nagmamakaawa sa kanya. Kaya agad pinaliwanag ni Tatang na si Rockdale at ang kanyang ama ay tuluyan ng inalis sa pamilyang Ventrek. Kaya yung mga lumalabas na news tungkol sa pagkakadawet ni Rockdale sa nangyaring insidente nitong nagdaang kompetisyon. Wala nang naging statement pa ang pamilyang Ventrek, patunay lang na tinakwil na sila ng kanilang angkan. Nang maunawaan ni Jo-hyuk ang mga paliwanag sa kanya ni Tatang, nasabi na lang niya na kung wala nang poprotekta kay Rockdale Tuku, nangangahulugan lang ito na makukulong siya o bigla na lang itong maglalaho sa mundo. Matapos marinig ni Rockdale ang sinabi ni Jo-hyuk, makikita ang takot na takot nitong itsura at ang pagsisisi sa mga kalokohan na kanyang ginawa. Nang makita naman ng ating bida ang nanginginig sa takot na si Rockdale, kaya naisip niya na mas masarap sa pakiramdam kung mas lalo pa niyang maipapalasap ang takot sa isang tuko. Kaya naman sinabihan niya si Rockdale kung anong tulong pa ang kailangan niya kung malapit naman na itong mamatay. Dahil sa sinabi ng ating bida, panandali ang huminto sa pagkilos ang tuko na animoy nanigas na parang yelo sa di malamang dahilan. At nang matauhan ito sa sinabi ni Jo-hyuk, bigla itong sumigaw na parang nasisiraan na ng ulo. At sa kanyang pagsigaw sinasabi nito ang katagang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. At kasunod ang pakiusap niya sa ating bida na magbigay siya ng salaysay sa mga reporter na wala siyang kinalaman sa nangyari. Wala naman balak ang ating bida na tulungan si Tuku, kaya pang-aasar pa nitong sinabi na wala siyang pakialam sa kanya. Agad lumapit si Rockdale sa ating bida para subukan pang kumbinsihin ang binata at muli itong nagmakaawa. Kasunod na din ang pagbagsak ng kanyang luha at paghingi nito ng tawad sa ating bida. Dagdag pa niya na hindi na niya ulit guguluhin si Jo-hyuk at magbabago na siya. Mabilis naman sinambit ng binata na wala siyang paki kung magmakaawa pa siya at wala din siyang balak pang patawarin ang tuko. At dahil hindi niya makumbinsi si Jo-hyuk, kaya naman sinubukan na niyang suhulan ng pera ang ating bida na kung tutulungan siya ni Jo-hyuk, magbabayad siya sa halagang gusto nitong ibayad sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Tatang ang ginagawa ni Rockdale, kaya naiisip na ng matanda na tagpasin na ang ulo nito. Pero nahinto naman siya sa kanyang iniisip nang sinabi ni Jo-hyuk na hindi niya kailangan ang pera ni Tuko dahil marami na siyang pera. Kaya naman nagmamadaling tinignan ni Rockdale ang tingin niyang pwede pang ipambayad kay Jo-hyuk. Kasunod ang pagdakma sa braso ni Uria at pagmamalaking sinabi ni Rockdale na isasama niya sa bayad ang dalaga. Nasabi din ni Rockdale na si Uria ay parte ng kilalang angkan sa England at kung makuha niyang alipin ang dalagita, masisigurado na ang magandang kinabukasan niya. Dahil sa ginawa ni Rockdale na ipambayad ang inosenteng dalaga, kaya mas lalo pang nabadtrip si Jo-hyuk kay Rockdale. At may seryosong tono niyang nasambit kay Rockdale na kung tingin ba nito sa dalaga ay isa lamang bagay. Nakangiting sumagot ito na pagmamay-ari niya ang buhay ng dalaga at pagmamalaki niya pang sinabi na tignan nila ang leeg ni Uria.
Pinaliwanag pa ni Rockdale Tuko na ang spell na nakalagay sa leeg ni Yuria ay katunayan na siya lang ang nagmamay-ari sa dalaga. Nang matapos ang pakitang gilas niyang paliwanag tungkol sa nasa leeg ni Yuria, muli niyang tinanong si Jo-hyuk kung sapat na bang kabayaran si Yuria para siya ay mapapayag na magbigay ng salaysay na papabor sa kanya. Makikita naman natin si Tatang na seryosong pinagmamasdan ang nasa leeg ni Yuria. Iniisip din niya na isang sumpa ang nilagay nila sa dalaga at ang paglalagay nito sa isang tao ay para wala na itong magagawa pa kundi sundin ang nilalang na nagpalagay ng sumpa. Iniisip pa ni Tatang na hindi lang simpleng magic user ang naglagay ng sumpa sa leeg ng dalagita kaya nakakasigurado siya na ang gumawa ng sumpa ay isang malakas na nilalang. Habang nakangiting aso naman ang mukhang tanga na si Rockdale. Sinabi niya kay Jo-hyuk na sa oras na tanggapin niya si Yuria, ibibigay niya agad ang kontrata sa sumpa na katunayan na siya na ang nagmamay-ari sa dalaga. Hindi naman sinagot ni Jo-hyuk ang mga sinasabi ni Rockdale at mas pinili niyang lumapit kay Yuria. Kasunod ang paglapit ng kanyang kamay sa leeg ng dalaga at sinabi niya na ang mga nilalang na naglalagay ng sumpa para gawing alipin ang isang tao ay hindi niya mapapatawad. Hindi na din nagsayang pa ng oras ang ating bida at binalutan niya ng malakas na magic ang kanyang kamay at pakitang gilas niyang winasak ang sumpa sa leeg ng dalagita. Dahil sa bilis ng pangyayari, natanong ni Yuria si Jo-hyuk kung anong ginawa nito sa kanya. Na habang nagsasalita siya, dahan-dahan naman nawawala ang sumpa sa kanyang leeg. Na agad niya din naramdaman at nagtatakang nasabi niya kung paano niya natanggal ang sumpa. Habang nagagalak naman ang dalaga dahil sa naglahong sumpa sa kanyang leeg. Hindi naman masaya ang ating bida dahil alam niya ang sinapit na paghihirap ng dalaga sa kamay ng masamang nilalang na si Rockdale. Kaya naman garapalan na niyang sinabi sa matandang instructor kung pwede niya bang balasahin ang muka ni Rockdale. Hindi naman pumayag ang matanda sa nais gawin ng ating bida at sinabi niya na bilang instructor ng Valhalla, mariin niyang tinututulan ang pananakit sa kapwa estudyante. Pero kung tungkol naman sa kriminal na si Rockdale ay ibang usapan na yon dahil kanina pa din siya nababanas sa pagmumuka ng mayabang na si Rockdale. Kaya papayagan na niya si Jo-hyuk na magbigay ng isang malutong na suntok sa pagmumuka ng kriminal. Nabulabog naman ang pagkatao ni Rockdale nang marinig niya ang pahintulot ng instructor sa ating bida para sampilungin ang kanyang muka. At sa paglapit nga ni Jo-hyuk bigla niyang hinawakan sa balikat ang namumutlang nilalang para masigurado ang kanyang suntok ay matitikman sa pinakamasarap na paraan. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jo-hyuk at mabilis niyang pinalasap ang kanyang mala atomic bomb na suntok sa muka ng mayabang na si Rockdale. At dahil sa lakas ng pinakawalang suntok makikita ang matulin na pagtilapon ng isang basura. Matapos din ipatikim kay Rockdale ang masarap na suntok sinabi ni Jo-hyuk na kung tungkol lang sa mga naunang kalokohan na ginawa niya ay maaari pa niyang palagpasin. Pero yung ginawa niyang pag-alipin sa isang inosenteng dalagita ay hinding-hindi niya mapapalagpas. Matapos pakainin ng suntok si Rockdale, agad umalis ang ating bida at habang naglalakad na siya pabalik sa kanyang dormitoryo. Kinausap siya ni Borche at sinabi nito sa ating bida na ngayon lang niya nakitang nagalit ng sobra si Jo-hyuk. At hindi din niya inaakalang mapipigilan pa nito ang kanyang sarili na pumatay ng isang basura. Sinabi naman ni Jo-hyuk na gusto niya talagang gawing alikabok ang buong ulo ni Rockdale. Pero mas pinili na lang niyang buhayin ang Tuko at bago siya pumanaw ay danasin niya muna ang mga paghihirap ng ibang tao na kanyang ginawa ng masama. Paliwanag din ng ating bida na meron siyang disipulo noong nakaraan buhay niya na kaparehas ng dinanas ni Yuria. At kaya naman siya nagagalit sa ganoong uri ng gawain. Dahil may naalala siyang isang nilalang noon na mahilig din maglagay ng sumpa kung sino man ang naisin niyang gawing alipin at isa siya sa mga napiling lagyan ng sumpa. Hindi naman inaakala ni Borche na naging alipin din si Jo-hyuk sa dati niyang buhay at nang tatanungin niya ang binata tungkol sa nangyari noon. Bigla naman may tumawag sa ating bida at ito nga ay si Yuria. Sinabi niya na labis ang pagpapasalamat niya sa ginawang tulong sa kanya ng ating bida. Kaya agad itong yumuko, kasunod ang pagsasabi niya kay Jo-hyuk ng maraming salamat. Sinabi naman niya na hindi niya na kailangan pang magpasalamat at hindi niya dapat isipin na may utang na loob siya sa kanya. Dahil ang pinakamagandang gagawin niya ay mabuhay ng malaya at maging masaya sa paraan na walang nagdidikta sa kanya.
Habang pinapakinggan naman niya ang mga sinasabi ni Jo-hyuk ay mas lalo pang naantig ang kanyang damdamin dahil sigurado na ngayon ay malaya na siya. Kinabukasan matapos ang klase ni Jo-hyuk, agad itong nagtungo sa isang kapihan na matatagpuan din sa Valhalla. At dito nga sila magkikita ni Instructor Lilia para mag-usap tungkol sa Grand Palace. Kaya makikita natin na sinasabi ni Instructor Lilia na ang hinahanap niyang lugar ay matatagpuan sa China. At habang kumakain pa ito pinapaliwanag niya na ang Grand Palace of Valhalla ay nasa loob ng isang labyrinth na pagmamay-ari ng White Lotus. Matapos marinig ni Jo-hyuk ang mga sinabi ni Instructor Lilia, iniisip naman niya ang tungkol sa batas na iligal ang pagpasok sa labyrinth ng walang pahintulot. Kung sakaling sirain naman niya ang entrance ng labyrinth at makapasok ng mapayapa sa loob ng Grand Palace. Ang magiging problema ay yung paglabas niya sa labyrinth dahil hindi niya alam kung anong panganib ang naghihintay sa paglabas niya. Kaya naman natanong niya si Instructor Lilia kung may mapayapa bang paraan para makapasok siya sa labyrinth. Na agad naman sinagot ni Instructor Lilia na ang pagkakaalam niya ang labyrinth ay open para sa lahat ng estudyante ng White Lotus. At kung ngayon ay magtutungo na ang binata sa labyrinth. Bigla naman pinigilan ng instructor ang kanyang sasabihin. At pabulong nitong nasabi na napaparami na siya ng nasasabi kay Jo-hyuk. Kaya naman sinabi ni Instructor Lilia kung nais pang may malaman na impormasyon si Jo-hyuk kailangan niyang magbigay ng 3 mahahalagang impormasyon kapalit ng kanyang mga sasabihin. Hindi pa man natatapos magsalita ang instructor. Nagmamadaling tumayo ang ating bida para magpaalam na sa instructor at sinabi pa niya na mag-enjoy na lang ito sa kanyang kinakain. Na agad naman pinigilan ng instructor ang binabalak na paglisan ng binata. At sinabi na wag na itong umalis dahil sasabihin na niya ang mga nalalaman niyang impormasyon tungkol sa Grand Palace. Kaya naman bumalik na ang ating bida sa kanyang upuan at sinabi na niya agad sa instructor na sabihin na nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Grand Palace. Gamit ang mahinang boses sinabi ni Instructor Lilia na sekreto lang nilang dalawa ang kanyang mga sasabihin. Na ang Grand Palace of Valhalla ay isa sa napiling venue para sa gagawing world competition. Paliwanag pa ni Instructor Lilia na hindi tulad ng kompetisyon sa Valhalla na tanging USA at China lang ang kalahok. Ang world competition ay malaking tournament na kung saan kalahok ang lahat ng academy sa buong mundo. Napapaisip naman ang ating bida tungkol sa world competition, na mukhang kailangan na naman niya sumali sa larong pangbata para lang mapuntahan ang Grand Palace. At sa isang malaking kompetisyon na gagawin sigurado siya na aabuti ng ilang linggo bago matapos ang kompetisyon. Kaya natanong niya ang instructor kung may iba pa bang mabilis na paraan para makapasok siya sa labyrinth. Malumanay naman ang ginawang pagsagot ng instructor kay Jo-hyuk na hindi niya alam kung may paraan ba dahil wala siyang koneksyon sa loob ng White Lotus. At tingin niya mahihirapan silang humingi ng isang request para lang makapasok siya sa loob ng labyrinth. Kaya naman kung titignan nila ng mabuti ang sitwasyon, may maliit na tsansa para mapagtagumpayan nila ang ganoong bagay. At ang maliit na tsansa na iyon ay kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kinakabahan naman na tumugon ang ating bida na kung ano na naman ang binabalak ng instructor. Masayang sumagot ang instructor sa ating bida at sinabi niya na kailangan lang sumama ni Jo-hyuk sa World Monster Research Society. At wala siyang dapat alalahanin dahil isang araw lang ang gaganapin na event. Mabilis lumipas ang ilang araw kung saan dumating na ang dalawa sa World Monster Research Society. Agad din pinakita ang nagagalit natin bida na sinasabi sa instructor na imposible ang sinasabi niya na isang araw lang ang event. Natatawa naman si Instructor Lilia dahil nagoyo na naman niya ang ating bida. At habang natatawa siya, pinaliwanag niya kay Jo-hyuk na 3 araw ang permit nila sa Valhalla kaya dapat mag-enjoy na lang ang binata sa ilang araw na pamamasyal. Sinabihan naman ni Jo-hyuk si Instructor Lilia na panggarapalan ang 3 araw na pananatili sa London at tinanong niya din ang instructor kung ano ba ang gagawin nila dito. Matapos ang katanungan ng ating bida, dadako na agad ang eksena sa loob ng research facility kung saan makikita natin siya na may kaharap na baboy ramo. At pinapanood ng mga opisyales ng World Monster Research Society ang gagawing pagkatay ng ating bida sa kawawang baboy ramo. Hindi na din nagtagal at nagsimula ng sumugod ang baboy ramo para tuklawin at suwagin ang binata na nasa kanyang harapan.
Na agad naman kumilos ang ating bida para lagyan ng alkansya ang noo ng baboy ramo para mabilis wakasan ang kawawang buhay nito. Naiinis naman ang ating bida dahil matapos niyang katayin ang baboy ramo. Agad inannounce ng isang opisyales na marami pa siyang makakalaban na halimaw. Kaya matapos ang isang oras ng pakikipaglaban niya sa mga halimaw, makikita ang pagod natin bida na sumalampak sa isang sofa. At tinanong niya si Instructor Lilia kung bakit gusto siyang pinapahirapan nito. Ang usapan lang nila ay 3 uri ng halimaw ang kailangan niyang talunin. Pero ang nangyari lumagpas ng 10 ang kinailangan niyang kalabanin na halimaw. Sinagot naman ni Instructor Lilia na hindi sila makapaniwala na natatalo ang mga halimaw sa madaling pamamaraan. Nagtataka din sinabi ng ating bida sa instructor kung bakit kakaiba ang tingin sa kanila ng mga tao sa facility. May halong lungkot naman sa kanyang muka na pinaliwanag kay Jo-hyuk na dahil napatunayan nila sa kanila na tama ang kanyang report tungkol sa mga pamamaraan kung paano tatalunin sa pinakasimpleng paraan ang isang halimaw. Kaya naman masama ang loob nila sa nangyari dahil matagal nang sinusundan at pinag-aaralan sa mga academy ay magbabago ng dahil sa ginawa nila. Sinabi naman ni Jo-hyuk na hindi nila matanggap ang katotohanan na mali ang tinuturo nilang pamamaraan ng pagtalo sa halimaw. At kung tingin naman nila ay tama ang kanilang pamamaraan, bakit hindi sila mismo ang gumawa ng tinuturo nila para patunayan sa lahat na tama at totoo ang tinuro nilang paraan? Bigla naman naging seryoso si Instructor Lilia at sinabi niya na hindi nila gagawin ang ganon bagay dahil ayaw nilang malantad ang katotohanan na mga bugok sila. At hindi din sila papayag na sila mismo ang sisira sa kanilang reputasyon na matagal nilang inalagaan. Tinanong naman ni Jo-hyuk kung para saan pa ang mga report kung wala naman silang balak baguhin ang bulok na sistema. Na sinagot agad ng instructor na pinagpapasa sila ng report para pigilan ang may potensyal at may magandang natutuklasan sa paraan ng pagtalo ng isang halimaw. At kahit gaano kaperpekto ang ibibigay na report, hindi pa rin ito bibigyan ng halaga ng mga bugok na opisyales ng World Monster Research Society. Pinaalala naman ng ating bida ang usapan nila na pag natapos niya ang pinapagawa ng mga researcher, tutulungan siya ni instructor na makausap ang isang nilalang para makapasok siya sa Grand Palace. Nakangiti naman sumagot ang instructor at sinabing tutupad siya sa naging usapan nila. Para naman maniwala sa kanya ang binata, sinabi pa niya na nakausap na niya ang White Lotus chairman na kasalukuyan nandito ngayon sa research facility. Iniisip naman ng ating bida kung anong klaseng nilalang ang chairman ng White Lotus at dahil naman sa kakaisip niya sa nilalang ay hindi na ito makapag-ante pa ng matagal. Kaya naman agad na siyang tumayo sa pagkakaupo at inaya na si Instructor Lilia na magtungo na sila kung nasaan ang nasabing nilalang para makausap na niya ito. Hindi pa man sila nakakatayo sa pagkakaupo nila ay bigla na lang may kumatok sa pintuan kung nasaan ang dalawa. At nagsalita ang nilalang kung nandito ba sa loob ang nagngangalang Jo-hyuk. Na agad naman sinagot ng ating bida na siya ang hinahanap ng nilalang kaya maaari na itong pumasok. Nang makapasok ang nilalang sa loob, pinagmamasdan naman ng ating bida ang babaeng naghahanap sa kanya. Nagpakilala naman agad ang babae na si Solyon at sinabi nito na siya ang representative ng White Lotus. Nagpakilala naman din agad ang ating bida kasunod ang pagtatanong sa babae kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sinabi naman agad ni Solyon na may konting pabor lang sana siyang hihilingin kay Jo-hyuk tungkol sa isang nilalang na gusto sana niyang ipagulpi sa kanya. Nang dahil sa maangas na sinabi ni Solyon, makikita ang nagulantang na instructor at ang walang reaksyon na itsura ng ating bida. Abangan sa susunod ang mangyayaring basagan ng bungo. Kung saan makakalaban ng ating bida ang pinakamalakas na nilalang sa White Lotus Academy. Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.